Bakit mas maalindog ang kabit kaysa legal wife? Ang isa sa pinakamalupit na rason kung bakit ang isang married man or husband ay nambababae. Isa ito, yung pagiging mas maalindog ng kabit kaysa legal wife. And right now, we're going to analyze kung bakit. So meron tayong dalawang dahilan. Yung focus ng kabit at saka itong competition mode. So dito muna tayo sa focus ng kabit. So ang focus ng kabit ay nakapokus sa dalawa. Self-care at saka meron siyang laser focus kay husband. So dun muna tayo sa self-care. Maalindog siya kasi siya ay nakapokus sa kanyang pag-aalaga sa sarili. Hindi kagaya ng legal wife, maraming sinasaklawan. Inaalagaan ng mga bata, naglilinis ng bahay, yung iba nagtatrabaho pa, at napakarami pang iniisip. Ang nangyayari kasi, ang trabaho ng misis ay mas madami kaysa sa trabaho ng mister. Kaya ang nangyayari, yung self-care ng legal wife, napapabayaan na. Itong kabit, no, matindi ang self-care niyan. Yung hygiene niyan, mataas. Mabango ang hininga niyan. Mabango ang kilikili. Mabango ang down there niyan. Maayos ang kanyang pananamit, no? Yan. Maganda ang kurbada kasi kalimitan sa mga kabit, nag-gym yan o kaya nagja-jogging yan, nag-exercise yan. Marami siyang time. Ang mga legal wife, wala nang time mag-exercise, wala nang time magpa-sexy. Ang nangyayari dito is stress eating. Dahil sa stress, kain ng kain ang mga legal wife. Pag nagluluto, nguya ng nguya. No? So, ang nangyayari, tumataba sila. Nawawalan sila ng kurbada at minsan ay umaasim. Kasi kapag halimbawang tumaba ang misis at hindi masyadong nagpapapaligo, dahil nga may mga baba, hindi ko nilalahat, no? May mga wife na nagiging poor na ang hygiene, hindi dahil sa hindi sila naliligo or hindi talaga sila maayos. It's because of scarcity ng time. So yun na nangyayari. So yan, self-care, hygiene, clothing, maporma, no? Dito sa hygiene, syempre mabango, hali-halina, tapos dito maganda ang kurbada, no? Sexiness ang datingan. Dito naman, let's go now dun sa focus. So, self-care. So, dito naman tayo sa another focus, which is the laser focus. Yung laser focus niya na kay husband lang. Ang focus ng mga misis, mga legal wife, nasa bata, sa mga anak, nasa bahay, nasa trabaho niya, nasa negosyo, marami siyang focus. Etong kabit, wala itong iniisip kung hindi ang husband mo, ang legal husband. Kaya, sarap na sarap ang legal husband. Feeling hari ang datingan na hindi niya nararamdaman kay Mrs. sa panahong ito. Dahil nga si Mrs. kalat ang utak, kalat ang paa ni Mrs. Pag anong ganon si Mrs. Nalilimutan na niya minsan na may asawa pala siya. Naku, nalimutan ko yung mister ko. Eh, yun na nga nangyayari. Hindi niyo po kasalanan to. Kinaklaro ko lang, hindi kasalanan ng mga Mrs. to. It's just happened na kayo po ay sobrang busy. Okay? Pero ang kabit, nakafocus yan. Eto, matindi. Dahil sa laser focus na yan, no, binibigyan niya ng awesome sex. Kain lahat. All the way. Okay? Ginigilingan, kung ano-ano ginagawa, sobrang performance. Kaya naman si Mr. tirik na tirik ang mata tuwing sila ay magsesegs. Pero kay Mrs., walang gana si Mrs. pagod na sa gabi. Eto, hindi, nagche-check-in pa to. Nagbabakasyon tong mga to, minsan sa isla pa pag mayaman. Yung mga politiko, no? So, idadalhin pa yan sa mga isla. Let's say, for example, yung mga isla dyan sa may Mauban, Quezon, o kaya sa Palawan. So, maraming mga pinagdadalan dyan. So, binibigyan ng awesome sex. Kung tama lang naman, medyo mahirap-hirap, middle class, sa Sogo, ayan. O kaya ay sa Anito Inn. So, kaya sa Victoria, so, bibigyan niya ng total performance.
malupit na sex. Kaya naman baliw na baliw ang mga mister dito. Siyempre, tingnan nyo ha, connected to it. Awesome sex. Paano naramdaman tong awesome sex? Unang-una, performance level, mataas. Kasi yung focus niya iba. Nag-iisip yan ng mga Kama Sutra style, no, mga kung paano maneuver, no, helicopter move, mga ganon, cowgirl, nagko-cowgirl yan, nagpapaspooning. Minsan nga tinuturuan pa niya ang mister ninyo kung paano ang gagawin. Okay, so marami tayong mga performance na nandyan lang, no. So connected yan, no. Itong awesome sex connected yan dito sa hygiene. So si Mr. bangong-bango. So si Mr. ang gagawin ni Mr. imumukbang ang down there. And then all the way through the back door. So, yun na nangyayari dyan. Kasi, ang bango eh. So, ganun ang mangyayari dyan. Tapos, yung clothing niya, naka-nighties to. Pagka magsisex sila, naka-nighties. At hindi baduy ang colorings. O yung colorway. Combination. Okay, yung kanyang pantaas, ay tsaka yung kanyang Andy, ay maganda ang combination ng color. No, hindi parang ang datingan is parang circus. Or parang ang datingan ay parang bandila. Hindi ganon. Kasi magaling mag-combination ng kulay ang mga kabit. So yung clothing niya nandyan. Kaya awesome sex yan. Awesome sex yan. Konektado yan eh. Ito pa, matindi. Maganda ang kurbada. Ang tindi ng kanyang nakikita. Curve na curve, no? Papaganon. Mapapaganon si Mister. Talagang awesome sex yan. Kasi syempre, matindi ang kurbada niyan. So magko-complement sa isa't isa to. Awesome sex, kurbada, awesome sex, connected yan sa isa't isa. Okay? So ngayon, meron pa isa. Ang mga kabet ay awesome listener. Pakinig na pakinig yan kay Mister. Kaya nga si Mister, kung sinisiraan si Mrs., no, absorb na absorb. Ang mga Mrs. hindi na masyadong nakikinig kay Mister eh. No, kapag kami sinasabi si Mr. Halimbawa, nahihirapan sa trabaho, hindi nakikinig eh. Kasi nga, mga bata, sisigaw yung mga bata, Mami, kakain na ako, gutom na. Mami, baon. Mami, alis na ako. Punta ako sa kaklase ko, meron kami project, mga ganun. So, aasikasuhin yun. So, what I'm trying to tell you guys ay, nagiging awesome listener ang kabit kasi ang focus lang niya is yung husband, yung legal husband. Kaya awesome listener yan. Gustong-gusto yan ng mga mister. Kasi hindi nila yan nararanasan sa kanilang misis, bihira. Okay. And then, ito pa. Ito, pinakamatindi to. Gustong-gusto ito ng mga legal husband. Ego booster. Ang mga kabit magaling mag-boost ng ego ng kanilang boyfriend o ng married man. Sinasabi niya na, ang galing-galing mo naman sa trabaho, ang galing-galing mo namang engineer, ang galing-galing mo namang lawyer, mga ganon. Ang galing-galing mo naman na factory worker, ang galing-galing mo naman na na security guard, no? Nung isang araw nga, 'di ba? Meron kang binaril. Headshot. Hindi, joke lang. So, 'yon, ego boost. Okay? So ini-ego boost niya yung kanyang partner. Yung kabit, ini-ego boost yung husband. Yun ang gustong-gusto ni husband. Tapos, thank you to. Halimbawa, binigyan niya ng iPhone 17 Pro Max. Sobrang thank you ng kabit. Binuboost ng ego. Napaka-bait mo naman, napaka-mapagbigay mo naman. Ang generous mo. Maraming salamat. Ganon. So, ego boost yan. Ang dami mga pang ego boost ng kabit. Halimbawa, nag-away sila ni Mrs. Sasabihin, hahagpusin yan. I-ego boost yan ng kabit. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Alam mo, ang galing-galing mo. Napaka-good provider mo, napaka-mabuti mong ama sa iyong mga anak. Bakit kaya yung wife mo hindi na-appreciate? So, ego boost na may kasamang paninira sa misis. So, what will happen to the husband? Mabe-brainwash ngayon. You see, that's it, pansit. Okay, ito pang pinakamatindi, last but not the least, medyo mahaba na, competition mode. Ang mga kabit, sobrang maaalindog yan dahil nasa competition mode yan. Lagi yan nasa saloon. Lagi yan nagpapamanicure, pedicure. Bumibili yan ng mga mamahaling pabango. Kung hindi man mamahaling pabango,
talagang mapili yan sa pabango, sa online, sa TikTok, o kaya sa Shopee. Talagang bumibili yan. No, may competition eh. Mga 90s niyan, iba't iba. Talagang pinaghahandaan niya talaga ang mga pangyayari. So, nasa competition siya eh. Nakikipag-compete siya eh. So, ang nagbe-benefits dito ay syempre yung husband na walang hiya. Okay? So, ito, no? Ikaklaro natin, itong pangyayaring ito, ang pagiging kabit ay masama. Masama ito. So, ina-analyze lang natin dito. Okay? And hindi ito lahat, hindi ito 100%, ah. Hindi lahat ng wife ay ang ganito, hindi lahat ng kabit ay ganito, but majority ng sitwasyon, majority ng kabit, majority ng mga legal wife, ganito yung situations nila. Okay? So, yun. Medyo mahaba na yung content. See you in my next content. Bye for now.